Mapagpalang araw! Welcome to another mini vlog-vlogan! Bago ang lahat, ako nga pala si Mami Ay, isang nanay. Kumakayod hindi para yumaman, kundi para makaraos lang. For today's video, samahan nyo kami sa assessment day ni Kuya Fritz. Simba nga muna kami at namili ng mga kakailanganin namin. Una nga kami nagsimba at ito, inabot na kami ng sunset. Ang ganda ng langit. Kaya naman, pagkarating, nagluto na agad ako ng aming ulam sa hapunan. Na nga rin ang aming babauning ulam kinabukasan. Bumili nga rin ako ng tinapay at pampalaman dahil babaunin din namin yun as merienda. Siyempre, para walang makalimutan ay niready na rin namin ang aming mga dadalhin. Sa nga sa dadalhin namin ay extrang damit ni Kuya Fritz kasi mahilo to sa biyahe at magsuka. Makikita nyo sa video, akala nyo tinutulungan ako ni Tri, ay hindi. Ilan ni Popoy ay nanggugulo lamang dyan. Gaya ng panggugulo ni Popoy ngayon sa aking pag-voice over. Anyway, yung envelope naman na yan, ang laman yan ay yung PWD ID ni Kuya Fritz at yung lumang assessment niya. Ito naman ay kinabukasan na. Wala pang 3 AM ay gising na ako at nagluto na nga ako ng itlog at itong ham na aming dadalhin bilang palaman sa tinapay. Bumawas nga ako dyan ng pinangulam namin sa almusal. By the way, kaya nga pala kami magbabaon ay kasi medyo mahal ang bilihin doon, tapos nakakatamad pang bumaba. Nasa 5th floor kasi siya, tapos likod na building pa. At para makatipid na din ay nagbaon na lang kami ng ulam at ang aming merienda. Di rin kasi namin sure, baka mamaya maligaw na naman kami at tanghali na kami makarating. Ganon, nasa huli na kami ng listahan at tiyak aabutin na kami ng gabi. Bali pang 5 assessment na nga to ni Kuya Fritz. Since 2022 pa nga pala siya nag-a-assessment dito sa ospital na to. Malayo nga po to sa amin, pero dahil public hospital nga ito at mura ang assessment, kaysa magbayad kami ng 6K to 7K sa mga private hospitals. Sa pa, mas maganda daw na iisang doktor lang nag-a-assess sa bata mula nung mag-umpisa siya. Bali second time namin tong pagko-commute. Yung pinakaunang assessment ni Kuya Fritz ay online yon at yung mga sumunod ay nangihiram kami ng sasakyan at nagpapadrive. Mabalik nga pala dito sa video, kaya ako dyan nawawala, nagmumultitask ako. Siguro piniprepare ko na dyan yung lagayan namin. Tong sakto nga lang yung oras ng gising ko dyan. Bali maliligo pa kasi kaming tatlo, tapos nakaalis ata kami ay 4:30 na. Tinapay at kanin nga lang ang aming binaon at ayan nga, nagbaon din ako ng sardinas. Kasi yung aming ulam, kaya para meron ding sabaw yung aming kanin. Dala nga din pala ako dong kalamansi at asin. At sa mga oras nga na ito ay tapos na ako magluto, kaya gigisingin ko na yung dalawa. At ayan nga, kumakain na si Kuya Fritz. Mabilis siyang bumangon kasi naka-mindset na siya na kami paalis ngayon. Sa nga pala yun sa mga technique para hindi ma-overwhelm yung bata. Ayaw kasi ng mga batang may autism na mga biglaang pangyayari o kaya naman ng mga pagbabago. Kaya naman bago pa yung event o yung gagawin namin ay naset ko na yung expectation niya na kung saan kami pupunta, ano yung kailangan niyang gawin, sino yung makikita niya doon, sino yung kakausap sa kanya at kung bakit o ano ang purpose nito. Isa nga sa pinakamahalagang dahilan bakit namin kailangan iset yung expectation niya para hindi masayang yung lakad namin. Bukod kasi sa malayo ito, pag na-overwhelm or nag-meltdown siya doon, hindi siya maa-assess. Kaya naman pangit yung magiging result. At ayan nga, prepared na kami at itong si Tri nagising pa nga. Last time kasama namin siya at nahirapan talaga kami. Kaya ngayon nag-decide kami na iwan na lang siya at nandito naman yung kanyang dalawang lola. Napabalik ko naman siya sa tulog at ito nga 4:30 paalis na kami, ang dilim-dilim pa. Bali sa Santo Tomas nga kami mag-aabang ng masasakyan. At ayan nga, bago nga kami umalis, talagang tinanong ko pa si Kuya Fritz kung saan kami pupunta at anong gagawin namin doon. Mas maganda kasi na pag ina-assess ang bata ay nasa mood siya. Hindi pagod, hindi gutom, hindi puyat. Anyway, wala pang 5 AM ay kami nakasakay na. Yun nga lang, dahil hindi kami sa terminal sumakay, ito standing kami at itong si Kuya Fritz maingay pa siya nung una. Medyo nahihiya nga kami kasi tulog yung mga pasahero at siya umiimik ng umiimik na paupuin daw siya. At ang saklap nga nung makaupo siya, ayun, nagsuka naman. Hindi naman siya nadumihan pero si Daddy nilinis yung pinagsukahan niya. 7 AM nasa ospital na kami at nagulat nga kami kakaunti yung mga tao. I mean puno pa rin siya pero hindi ganun kadami nung kami pumunta dito last year. At ayun na nga, mabilis kami nakapag-triage at ito paakyat na kami sa kabilang building, 5th floor. Nalista ko na nga siya at kinuha ko na yung charge slip para naman mabayaran ko na sa baba.